Catherine, inasar nga ba ng ABS-CBN sa post nito noong nakarang araw mga kasombreros? Tapos Kath din, anong ganap nila sa birthday ni Catherine sa 26 mga kasombreros yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong update. Nag-post mga kasombreros si Alden, no? Meron siyang grabe. Yung resin figure gallery ni Pops Alden, sabi dito ay ginawa ng excellent home decor and syempre toy shop Manila. Sa kalam talaga mga collections mo, Alden. So parang nagpagawa si Alden ng gallery or collections doon ng kanyang mga toys. At saka of course yung kanyang Iron Man and so on mga kasombreros sa kanyang bahay. Excellent home decor, toy shop Manila yung kanyang sponsor, yung gumawa ng pag-arrange mismo ng kanyang mga collections mga kasombreros. So palagay ko sa bahay niya lang ito, tapos pinagawa niya from an excellent excellent home decor or decorator mga kasombreros. So yun, so kaka-post lang ito ng isang admin mga kasombreros. Tapos yun, may mga iba't ibang klase kasi nga alam natin si Alden talagang may mga toys ito or may mga laruan sa kanyang mga bahay doon sa kanyang kwarto. Meron siyang collector talaga siya ng mga toys, especially ng Iron Man collections mga kasombreros. So yan po talagang ang cute-cute ni Pops Alden, parang bumabata lalo si Phenomenal Box Office Cinema King dahil nga mahilig siya sa mga laruan, no, mga kasombreros. Tapos major item tayo, inasar nga ba? Alam nyo, yung pag-post nito kasi kagabi ko lang nakita, pero nung nakaraan pa yata nila ito pinost mga kasombreros. Yung ginawa dito kasi is pinag-report si Sofia Andres ng TV Patrol or ABS-CBN mga kasombreros. Tapos ang report niya dito ay yung Too Good to Be True ni Kath mga kasombreros at Daniel Padilla pa dati na rom-com series nga. Tapos ang report dito ni Sofia Andres ay yung pinakauna na pinapalabas or pinalabas na series doon sa or Filipino series sa Middle East mga kasombreros during Ramadan nga. Tapos na pansin ng mga netizens na parang pang-asar ito kay Kath kasi nga sa birthday mismo inere ni Kyla Estrada na alam nga natin na bagong girlfriend ni Daniel Padilla mga kasombreros. Tapos yun nga talagang ang ginawa pa nila ay yung inere nila doon sa may Middle East mga kasombreros ay Dubai 1 yung title ng channel doon mga kasombreros ay Kathniel pa talaga mga kasombreros. Tapos sa birthday pa parang napag-connect nila na birthday ni Kyla at that time. Tapos si Sofia Andres na best friend pa talaga ni Kath ang reporter sa TV Patrol. Tapos yung Too Good to Be True na Kathniel Days pa nga mga kasombreros na series ang pinalabas doon. So parang parang ang lakas mang asar ng ABS-CBN daw kay Catherine mga kasombreros na talagang connect lahat mga kasombreros. So Too Good to Be True, kanaunahang Pinoy serye na mapapanood sa free TV sa Middle East. So talagang pang-asar daw nila. So ito po ay posted mismo ng TV Patrol or ng ABS-CBN News mga kasombreros sa kanilang TikTok account, no? Actually 2 days ago pa yata ito mga kasombreros, pero kagabi ko lang siya nakita. So 1.5 day ago mga kasombreros. So yun po siya. Tatry kong play ito mamaya kung gusto niyo pong pakinggan mga kasombreros. So grabe sabi ng mga tao, anong naisip ng anong tripping ng ABS-CBN kung bakit nila pinost mismo sa birthday ni Kyla. Tapos dito si Sofia Andres pa talaga na best friend ni Ma'am Catherine yung pinareport nila sa Too Good to Be True ng Kathniel mga kasombreros. So di ba parang connect talaga siya at saka relate mga kasombreros sa bawat isa. So pero yun po ay pinost ng ABS-CBN
mga kasombreros. So, hindi ko lang din alam, parang hindi mawari, no? Parang lakas mga asar ng ng ABS-CBN sa part na ito, mga kasombreros. Tapos, yun, countdown tayo na maganap ni Alden. 4 days to go ay BYD triathlon na niya, no, sa Davao, mga kasombreros. Ironman 70.3 Davao, mga kasombreros. So, hindi ko lang din alam kung ano, kasi walang post si Alden maliban dun sa kanyang Ribisco Crackers kaninang umaga. Aabangan natin yung mga kaganapan ni Alden. So, hoping na manalo siya. And first of all, ay safety first, no, Sir Alden. Talagang we are praying for his safety and his team's safety, mga kasombreros. Kasi hindi basta-basta yung kanilang gagawin dito. Palakasan talaga ng physical at saka physical na pangatawan at stamina na yung guts, mga kasombreros. So, palagay ko isang event lang yung kay Alden. Yung iba dito, kasi parang si Jennifer Uy, triathlon, parang running din yung sa kanya eh. Pero hindi ko lang alam kung si Jasmine Alcaldi, mga kasombreros, ay swimming. Sa girls division naman yan, or sa female division. Tapos si si Will Dasovich ay parang swimming siya, and at the same time ay running, mga kasombreros, no, something like that. Pwede rin si Nico Bolzico, no, mga kasombreros, sa running, no, parang yun yata yung kanilang mga events, mga kasombreros. So, but more than that ay parang coach si Nico Bolzico, si Alden, at saka si Jans Jacobsen sa cycling or sa pagbibisikleta, mga kasombreros. So, grabe na, ang bilis ng panahon. Ito po ay March 18 na ngayon. So, 4 days to go, mga kasombreros. Baka 21 ay ando na si Alden sa Davao, mga kasombreros. Andito na si Alden sa Davao, mga kasombreros. Pero malayo kasi ang Davao sa amin, mga 1 hour mahigit, 1 hour and a half mahigit yung biyahe. And hindi rin ako makakaalis ng bahay eh. So, yeah, talagang nag-volunteer. Tapos ito, next item natin, posted ito kahapon, Team Paangat, Maven Vlog, mga kasombreros. So, sina Bell, Kath, and then si Kim Chu, mga kasombreros. Parang sasabi niya dito na daming likes ito ha, 2,000 likes, mga kasombreros. So, parang sinasabi niya lang dito na kung sino ang pinaka mabait, no, or something like that. Sabi niya dito ay sino ang pinaka maganda at pinaka mabait, no, mga kasombreros. So, lahat naman sila ay magaganda at mabait. Posted ito ni Maven Vlog, mga kasombreros. So, there's no comparison, no? Kasi lahat sila ay parehong maganda at mabait. So, ito po yung mga pictures na ito ay pagdalo nila sa Seoul International Awards, mga kasombreros, sa Korea. Tapos, magkakaiba lang of course ng year or taon, mga kasombreros. So, yon, parang si Kim at saka si magkapareho ng si Kim at saka si Bel Mariano ng outfit. Siya, parang most outstanding drama awards yung kanilang nakuha dito. Pero magkakaiba-iba lang sila ng taon, mga kasombreros. So, ang daming likes nito, 2,000 likes, mga kasombreros. So, yun po. And then, of course, countdown rin sa birthday ni Ma'am Catherine. 8 days to go, March 26, 1996. Si Ma'am Catherine, marami ako nababasa ng mga post na yung magte-30 na si Ma'am Catherine pero fresh pa rin. Ako, 30 na pero maagang nabulok. So, parang comedy ng mga tao, mga kasombreros. Dahil nga sobrang ganda pa rin niya, phenomenal box office ni Ma'am Queen. So, alam ko may pasabog talaga ito na mangyayari sa birthday ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Kasi, basta, parang na-feel ko
na may mga revelasyon na mangyayari mga kasombrero. So we are praying no na si Sir Alden, kasi yung si Sir Alden din, 'di ba, magkakaroon din siya ng A-team na gathering mga kasembreros, yung A-team community na fandom ni Alden mga kasembreros, so magkakaroon ng gathering sa 28 naman. So Paps, kayang-kaya yan no kung advance or late yung yung birthday celebration ni Ma'am Catherine mga kasembreros ay pwede siyang umattend, pero palagay ko hindi siya or hindi sila magpapakita sa public no. Kung babatiin man ni Mr. Alden si Kat, ay ito po ay gagawin niya in secret mga kasembreros, hindi sa public. So yun po no, pero abang-abang tayo ng mga kaganapan, kasi 'di ba nung birthday ni Mami Min ay lumabas sila sa La Union. Tapos itong kay Kath, which is ano to kumbaga parang sa history pa, very historical, kasi 30 na si Kath, tapos bunso siya sa family mga kasembreros. So turning point talaga niya sa kanyang buhay na bilang babae mga kasembreros, kasi nasa 30s na siya no mga kasembreros and mga Cathdinatics. So tayo po ay mag-aantay talaga ng mga kaganapan ni Phenomenal Box Office Cinema Queen sa kanyang 30th birthday mga kasembreros. So sana naman balik naman ng Kathleen yung dating Pops Alden, ako po, huwag tayo magpapahuli. Hindi, joke lang po mga kasembreros, talagang pinressure no si Alden. So busy talaga si Alden sa kanya mga personal na mga agenda. Nevertheless, tayo ay mag-aabang ng mga kaganapan ni Phenomenal Box Office Cinema Queen sa kanyang ika-30 na birthday mga kasembreros. So sana no, hoping na walang pasabog ang isang Mayor Mark Alcala mga kasembreros sa birthday ni Ma'am Catherine, kasi wala naman talaga sila mga kasembreros. So ayun po. Tapos ano pa ba? Marami tayong inaabangan. Inaabangan ko yung Ila 1944. Inaabangan ko yung Madame Tussauds, kung kailan bubuksan dun sa Hong Kong. Tapos si Pops Alden, maya yung kanyang mga kaganapan no. Busy rin siya sa kanyang bahay and so on. Ako pa ay nag-voice over ng 1:00 ng hapon. March 18, 2026 mga kasembreros. So kung may mga updates pa ay baka sa next vlog na rin natin ma-feature mga kasembreros. So yun po. Actually yun lamang sa ating Captain items. Sinimot ko lang mga kasembreros yung ating mga updates for today, kasi busy ang inyong lolo kasombrero. So sana po ay supportahan niyo po ang aking nanay po sa kanyang vlogs din po, Consuelo Namis Gallego sa YouTube. So yun po. So yun lamang, and then pakinggan natin ang so play ko itong si Sophie Andres sa TV Patrol mga kasembreros, kung hindi siya copyright, pero kapag copyright ay hindi ko po siya mape-play mga kasembreros. Tapos pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon. Sobrang mahalaga po ang Word of God mga kasembreros sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Sobrang power ng Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Paglumapit kay Lord. Psalms 100 verses 1 hanggang 2. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come. Ito pala lumapit daw. Before His presence with singing. Tayo po mga kasembreros, kapag kunwari nagkasala tayo sa ating nanay, or sa ating tatay, or sa ating kapatid, or sa ating kaibigan, or kung sino man dyan na nagkasala tayo, sometimes may mga taong nagdadala ng pampalubag loob, na magdadala sila ng regalo. For example, ililibre niya yung kanyang na-offend, mga kasembreros, ililibre niya kunwari ng kung ano man pagkain dyan. You will do something na favor doon sa taong napagkasalaan mo mga kasembreros. So ganun po siya. So bago ka lumapit, kailangan, kasi galit na galit yung tao sa'yo, bago ka lumapit ay may ibibigay ka or may gagawin kang favor na beneficial sa taong na-offend mo mga kasembreros. So ganun po siya. Pero sa level ni Lord mga kasembreros, di ba dahil nagkasala tayo,
Alam ni Lord yung ating mga kasalanan sa hayag, sa secret, mga kasambreros, and so on. So, alam na alam niya lahat, mga kasambreros. So, dati, sa Old Testament, mga kasambreros, talagang may sin offering. May mga ino-offer ang mga tao para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Let's say, magkakatay sila ng isang toro, ng isang baka, magdadala sila ng mga kalapati, magdadala sila ng kung ano man dyan, mga kasambreros, ng tupa, no? Para sin offering, kung parang panag-uli mo sa Diyos para patawarin ka sa kasalanan mo, ay tao dito, magdadala ka ng mga offering, mga kasambreros. So, meron din po pwede yung mga palay, mga harvest, mga prutas, and so on, mga kasambreros, depende sa kasalanan. So, ganun po yung way para mapatawad ka sa kasalanan mo. May peace offering, may sin offering, may tithes din po, mga kasambreros, na 10% ng ating income, and so on and so on. So, iba po yun. Pero ito, pag lumalapit na tao kay Lord, ay una dito ay make a joyful shout to the Lord, no? Parang kung sa simbahan, ito usually, mga kasambreros, ginagawa no? Kapag nag-aawitan, nagkakantahan, mga kasambreros, you can shout, you can sing to God with all your might, with all your heart, mga kasambreros. So, ganun po siya. And serve the Lord with gladness. So, tayo bilang tao ay dapat naglilingkod daw at nagtatrabaho ng may galak, no, may saya, mga kasambreros, sa ating puso at sa ating mga labi, sa ating isipan. So, ang isang trabaho, kapag hindi mo mahal, ay magrereklamo ka, no? Parang iba kasi yung ginagawa mo ang isang bagay out of obligation, out of shall we say, responsibility or mandatory, kasi nga inutos, parang napuwersa ka ba, no? Parang napipilitan ka, mga kasambreros, na gawin ng isang bagay. Magkaiba yon sa ginagawa mo ang isang bagay na ini-enjoy mo. Kaya masaya ka, mga kasambreros, may gladness, may happiness sa puso mo while you're doing the activity or while you're doing the work, mga kasambreros. So, ito yung gusto ng Diyos sa atin, mga kasambreros, na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo napipilitan lang. Kunwari, magbibiblia na naman, mananalangin na naman, magpapasalamat na naman sa pagkain, and so on. So, parang ganoon ba, o may meeting na naman, may prayer meeting na naman, magsisimba na naman. So, yung kapapaayaw ng Diyos na ganoon ng puso natin, na nagrereklamo tayo, na naglilingkod. And isipin natin, mga kasambreros, ginawa na ng Diyos, ginawa na ni Jesus Christ ang pinakamahirap na gawain sa lahat, no, which is magpapako sa krus. Sige nga, isipin nga natin, kung ikaw magpapako sa krus tuwing may kasalanan ka, tuwing Semana Santa, ako rin magpapako sa krus. Hindi lang tuwing Semana Santa, tuwing nagkakasala tayo, pinapapako tayo sa krus, mga kasambreros, di ba? So, ano mangyayari? Wala, mamamatay yung ating physical na katawan, mga kasambreros. Di ba? Sobrang hirap nun, mga kasambreros, na kung hindi dahil kay Lord Jesus Christ na ginawa niya na yung pinakamahirap ay nagawain. And of course, no, hindi karapat-dapat ang tao na magsalba sa kanyang sarili, sa aking sarili, no? Hindi ko kayang isalba, hindi ko kayang magkaroon ng access sa heaven or sa langit, mga kasambreros, kapag ako ay namatay, kung hindi si Jesus Christ, because He alone, no, siya lang yung pinaka-deserving. He is the most perfect, the most ultimate, at saka siya yung pinakasukdulan sa lahat, mga kasambreros, kasi He alone is the Son of the living God. Hindi ako ang Son of the living God, na spiritual, mga kasambreros. No, we can be sons and daughters of the living God, but we are adopted, no? Legitimate na mga sons and daughters of the living God, mga kasambreros. Pero ang pinaka panganay sa lahat ay si Lord Jesus Christ. So, walang ibang tao, walang ibang persona or leader or sino man dyan na sikat na personality sa mundong ito ang pwedeng umagaw sa titulong iyon, the Son of the living God, Jesus Christ, mga kasambreros, the Messiah. So, wala pong ibang makakaagaw niyan. That is why siya lang yung karapat-dapat. Kumbaga pa, yung amount niya, kahit na pagtipon-tipunin ang worth or ang amount ng tao sa mundong ito, ang buhay ng mga tao sa mundong ito, and even people from the past, people from the present, people from the future, mga kasambreros, ay hindi kayang tumbasan ang kabanalan, ang kasukdulan, no, ang kanyang pagiging dakila, and so on, mga kasambreros. Wala po makakapantay, kahit na yung mga anghel sa heaven, kahit na pagtipon-tipunin ang trilyon-trilyon ng mga anghel, mga kasambreros, laksa-laksang mga anghel sa
kalangitan mga kasembreros ay hindi po sasapat. Even the lives of the prophets, even the lives of the people, na great people in the Bible mga kasembreros ay hindi po sasapat sa kadakilaan upang tumbasan ang buhay ni Lord Jesus Christ. Ganun po kumapaka ultimate na yung worth, di ba? Kumapaka immeasurable mga kasembreros. Hindi kayang sukatin ng human standards ang buhay ni Lord Jesus Christ. So, imagine niyo ginawa ni Lord Jesus Christ yung pinakamahirap. Tayo, sabi dito, serve the Lord with gladness. So, pinaka-easy, no? Pinaka-madali na actually yung ginagawa natin mga kasembreros na magsispend time ka lang, tapos sumunod ka sa kalooban ng Panginoon mga kasembreros, doing His purpose, na love Him with all our might, mind, soul, and strength, and love our neighbors, love our fellow people as we love ourselves, no? Madali na lang yun kasi hindi na tayo magpapako sa krus every single time, di ba? So, isipin natin yung ganoon parati. That is why the grace of God, the favor of God, the mercy and forgiveness of God ay talagang karapat-dapat lamang na purihin siya at pasalamatan mga kasembreros sa lahat ng season at sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. And sabi dito, pag lumapit tayo kay Lord, ay come before His presence with singing. So tayo, hindi man tayo magaling umawit mga kasembreros or hindi man may mga kasi yung puso natin kumakanta na parang ganun niya. Our heart is singing with joy, singing with peace, singing with thanksgiving sa Panginoon. Pasalamatan siya mga kasembreros. So sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. So pwede po yun. We can also sing by our mouth, using our lips mga kasembreros. Maraming mga worship songs sa generation dati hanggang sa ngayon mga kasembreros ang kumaga pa alam din naman natin, no? Napakadami, no, sa Tagalog, marami rin dakilang Diyos, no, dakilang katapatan, kay buti-buti mo Panginoon. So marami mga kasus. And even kung kahit wala sa tono, as long as yung puso mo ay in line sa Panginoon mga kasembreros, ay talagang tawag dito, nakakalugod yun sa kanyang harapan. Kaya pag lumalapit tayo sa kanya, let's be glad, let's be full of thanksgiving and rejoice in singing with His presence mga kasembreros. So ang verse nito ay nagko-call us sa atin to lift our voices in praise and gratitude to the Lord. Not out of obligation but with genuine joy and thankfulness. Kung gaya na mention natin kanina, hindi siya out of obligation lamang or mandatory kasi pinilit ka, ganun. So, but with joy and genuine joy and thankfulness daw mga kasembreros. When we express our thanks and praise to God with a joyful heart, it brings us closer to Him and deepens our relationship with Him. It reminds us of His goodness, faithfulness, and grace in our lives, leading us to a sense of contentment and peace within our souls. So makikilala mo kasi ang tao kapag kontento siya sa buhay. Nandun yung parati siya nagpapasalamat, parati nakakapag-appreciate, no? Ganun siya mga kasembreros. Maliit na amount, malaking amount, maliit na blessings, malaking blessings, kahit gulay lang ang ulam, talaga nagpapasalamat sa Panginoon mga kasembreros. Kahit na kung ano man nakahain sa mesa, nagpapasalamat sa Panginoon. Kapag binigyan ni ate, ni kuya, ni nanay, ni tatay, ni kapatid, mga kasembreros, kahit na anong binigay sa kanya, nagpapasalamat siya. Yun yung mga manifestations, yun yung mga expressions ng mga taong kontento sa buhay mga kasembreros. Whereas, ang mga taong hindi kontento at saka para reklamo mga kasembreros ay imbis na magpasalamat ay magrereklamo pa yan. Sabihin, ito lang, dagdagan mo naman. So, ganoon siya mga kasembreros. Ang tao kasi pag binibigyan mo tapos mapasalamatin siya, kahit na konting amount lang, parang gaganahan ka na na magbigay mga kasembreros. Tulad ng nanay ko, kahit maliit ang ibigay mo sa kanya, itataas pa niya yan sa langit. No Lord, maraming salamat sa blessings, no, kahit na dati sa Maynila talagang bibigyan mo konting amount lang, talagang grabe yung pasalamat niya. Sabi ng mga katrabaho ko, iyan ang binigyan mo, tapos salamat ng nanay mo. Yung nanay ko pag binigyan ko ng ganyan, magrereklamo pa yan, dagdagan mo ganito ganyan. So, parang nagpaano ng nanay, no? Wala yun sa nanay ko. Hindi, joke lang po mga kasembreros. Think about it when we approach serving God with gladness rather than reluctantly and begrudgingly, nagrereklamo, no? We are not only fulfilling our purpose as His children, but also expressing the true joy that comes from serving Him wholeheartedly. By serving God with a joyful spirit, we reflect His love and light to others and find fulfillment and satisfaction in being obedient to His will. So yun siya, parang fulfillment ng kanyang utos mga kasembreros sa atin. At saka purpose ng buhay mga kasembreros na kung saan ay
yun naman talaga, no? Kasi kapag tayo pa ay naglilingkod, so it means that we love God with all our heart, mind, soul, and strength, and also our fellow people as we love ourselves, mga kasumiros. In conclusion, Psalms 100 verses 1 hanggang 2 beckons us to worship with joy and serve with gladness, echoing a timeless call to honor God with exuberant praise. So, grabing saya at galak, mga kasumiros, na paglilingkod sa Panginoon. Let us heed this invitation, incorporating joyful worship and service into our daily lives, finding strength or kalakasan, mga kasembreros, and fulfillment in our relationship with the Almighty God, mga kasembreros. So, yun, no? Yun yung ating gagawin, mga kasembreros. Kung kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, may Bible study naman, yay! So, parang there is that joy, no, or happiness, mga kasembreros, sa ating puso every time we do serve. And kung mapapag nag-spend time tayo sa Panginoon, there is joy, no? There is happiness. Hindi yung nayayamot ka at saka nagrereklamo. So kasi ayaw ng Panginoon. Walang blessings, no? Walang grace sa ganoon, mga kasamiras, na ibibigay ang Diyos kapag tayo po ay napipilitan at nagrereklamo sa ating ginagawa, kapag tayo po ay naglilingkod, especially nagsiserve sa Kanya, mga kasambreros. Alright, so yun lang sa Word of God, ha? No, apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and joy sa ating puso habang naglilingkod sa Panginoon. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and amazing name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaras, yan. Paalam po.